Kahit na sunod-sunod na itong panalo ng Magnolia Hotshots, 3 straight na yan, ay tinitignan pa rin nila kung paano mai-improve yung kanilang lineup. At isa daw doon sa mga kinukonsidera ngayon ay yung pagkuha dito sa big man ng Rain or Shine ni Last of Painters na si Luis Villegas. Nakikita nitong Rain na Magnolia kung gaano kaganda ang potential ni Villegas para dito sa kanilang roster. At yan ang dahilan kung ba't gusto nila itong maisama dito sa kanilang lineup. Ngayon, nandito na lang yan sa usapan ng mga teams kung papayag silang matrade dito si Villegas dito sa sa Magnolia. May ino-offer daw na kapalit ng hotshot dito si James Laput o kaya si Russell Escoto, pero mas malamang daw si Laput yung ibigay ng Magnolia. Nandito na lamang yan sa Rain or Shine kung tatanggapin nila ito. Kasi lately maganda ang nilalaro nitong si Luis Villegas para dito kay Coach Yengyao at yan ang dahilan kung bakit siya ngayon ay pinag-iinteresan ng mga teams katulad ng Magnolia. Kung mapupunta itong si Villegas dito sa hotshots, ang ganda nito dahil 6'8 player ito, no, na merong 3-point shot, pwedeng mag-forward, pwedeng mag-sentro. At nakita natin kung gaano kalakas ito, no, lalo na kung pagbalik ni Kit Dato dito sa Rain or Shine. At yan din siguro dahilan kung bakit medyo magdadalawang isip ang Rain or Shine ni Last of Painters na i-trade itong si Kit Dato, itong si Luis Villegas dahil sa ganda nga ng nilalaro ng kanilang lineup. Sa ngayon, itong si Villegas kahit na in demand yan dito sa iba't ibang mga teams, medyo malabo talaga. Napakawala nito ni Coach Yengyao. Pero kung James Laput nga ang i-offer na kapalit itong Magnolia Hotshots, ay baka pumayag na siya. Depende na lamang siguro yan kung ano ang magiging tingin talaga ni Coach Yengyao dito sa laro ni Laput, kung babagay ba siya dito sa Magnolia o hindi. Kasi, o dito sa Rain or Shine. Kasi kung sa tingin ni Coach Yeng, bagay ito si Laput sa Rain or Shine, sa tingin ko, papayag siya dito sa offer na yan ng Magnolia Hotshots. At sa tingin ko, wala namang matatalo sa dalawang panig kung matuloy ang nabanggit na usapan. Samantala naman, itong PBA ngayon ay pinag-aaralang mabuti kung magkakaroon sila ng sarili ng venue. Nakita na natin na nagkakaroon sila ng problema dito, no? Yung palaging yung mga leak itong sa bubong ng Ninoy Aquino Stadium at itong sa Inare Center. At yan ang dahilan kung bakit ngayon itong PBA ay pinag-iisipan na magtayo ng sariling venue para hindi na sila mamumroblema kung saan gagawin yung location ng mga games. Plus kung may venue sila, hindi nila paproblemahin yung mga league. Ibig sabihin sila na may responsibilidad doon. At panahon na talaga para magkaroon ng sariling venue ang PBA. Yun nga lang, yung pagtatayo nitong sariling venue ng PBA, ang tagal na nitong pinaplano. Pero palaging hindi natutuloy. Kaya abangan na lang natin kung sakasakali na ito ngayon mangyayari. Pero if ever na ito'y matuloy, sa tingin ko, gaganda naman yan para dito sa liga. Of course, yung pagtatayo ng sariling venue, hindi yan magiging madali. At abutin niya siguro ng ilang taon bago ito tuluyan na mangyari. Pero mukhang ready na raw itong barangay, itong PBA na gawin ito talaga. Para na rin doon sa safety ng mga players nila para doon sa long-term planning ng liga. At yan ang dahilan kung ba't sa tingin ko mangyayari na rin ito sa wakas. At kapag natuloy na itong ganyang sitwasyon, sa tingin ko magiging maganda to para dito sa PBA. At siyempre para na rin doon sa mga manonood. Ang magiging question na lang kung saan lugar magkakaroon itong bagong venue ng PBA at siyempre yung capacity nito i-consider din nila. Kapag nangyari na yan, ba magiging maganda to para dito sa liga talaga. At alam natin na magiging isa yan talaga doon sa inaabangan ng marami. Kaya naman, good move talaga sa PBA kung sakasakali na matuloy nga itong pagkuha nila dito sa bagong liga. Kaya nga sa tingin ko, magiging maganda talaga to sa liga.